Narinig ko nga pala dun sa nagtitinda ng mga laruan dun sa simbahan. May fiesta dun sa isang barangay kaso medyo malayo. Dulong barangay na yun dito eh. Aniwala ka't hindi pero lahat ng humiling o nagpatak ng dugo, pinagpiestahan na ng abwak sa ilalim ng lupa. Abwak. Dahil wala kang silbi, mamamatay ka na lang din. Magandang araw, Miss Esperanza. Isa akong vendor ng kung ano-anong pwedeng ilako sa kalye. 70 taong anyos na ako ngayon. Pero ikukwento ko sa inyo ang nangyari noong 63 taong gulang pa lang ako. Ito ay tungkol sa hindi sadyang pakikifiesta namin ng apo ko. At ang pakikifiestang ito, hindi namin malilimutan ng apo ko. Hanggang ngayong 20 taong gulang na siya at malapit ng mag-asawa. Ni walang nakaalam ng nangyaring ito sa amin, bukod sa mga nakasama namin sa mismong pangyayaring yon. Pero ngayon, sa tulong na rin ng apo ko, sumulat ako sa inyo para ibahagi ang kwentong sinarili namin. Kung ano ang meron sa mahiwagat kahindik-hindik na kwentong to, ipapadama ko ngayon sa inyo. Ako nga po pala si Gido. At ito ang aking kwento. Bago ko simulan ang storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Yung red ba ate? Akala ko yung red eh. Akala ko gusto mo ng kakulay ng buhok mo. Ito, 10 lang te. Sa'yo kuya, yung yellow ba? Kuya, pag ito kinuha mo, dapat mapalaki mo to ha. Dapat pag binalik mo sa akin, white na kulay niyan, tapos pwede nating itinola. Ilayo mo yung aso mo, huy. Baka tsibugin ang labrador mo. Oy, kuya, sukli mo. Salamat. Ale, wala kang barya? Lo, walang barya eh. Magkano ba yan? 50 to lo. Akin na, ere. Ito na te, baka gusto niyo pa ng green. Oy, Chot, peke itong 100, nagkoyo ka pa. Di ba't sinabi ko sa'yong... Ano? Anak ng... Patingin nga lo. Di naman lo eh. Parang nahugasan lang pero... Tignan mo diferensya mo. Sasagot ka pa eh. Ako nakakaalam. Kita mo yung papel. Hindi humahawa pag kinaskas mo. Ay nako. Para kang... Sige na. Wala eh. Pero hindi ko naman kasalanan yun lo. Yan daming tao tapos puro walang barya. Kanina pa nagbabayad ng mga buo eh. Paano kasi... Ay napakarami mo pang sinasabi. Basta't natalik ka ng peke. Tignan mo maigi. O yato, anong kulay? Kanina mo pati natayan iring puti, hindi naman lumalabas. Sumubok ka ng iba, pero bahala ka ha. Ikaw na magpagulong ng... Amin na nga yan. Ako magpapagulong. Kanina ka pa ulats eh. Naawa na ako sa'yo. O yan, puti. Aray, Rico, baka kutos ka. Tanda-tanda mo ni. Rico. Napaka-tribita mong bata ka. Yung sisiw mo habulin mo't masasagsaan na. Ay, anak ng pating. Nakawala yung sisiw. Hoy, balik. Siya, si Chot. Maingay at napakasakit sa ulo na bata. Pero sabi nga no choice ako. Siya na lang ang kasama ko sa buhay. 7 taon siya nang iwan sa akin ng bisit kong manugang at ng mismong anak ko. 6 na taon ko na siyang kasamang dumidilihensya sa kalye. Color games, mga sisiw na mga kulay, yan ang racket namin. Kung saan-saang bayan kami naglalako para may makain. Lo, pengin 20. Bakit na naman? Bibili akong sa malamig sa karyoka. Ikaw, wag ka na, matamis yun, matanda ka ni. Ganon. Di wag ka na rin. Lalong magkakandalagas ang ngipin mo. Matatamis yun eh. Damot mo no? Kanina ka pahingi ng hingi ng barya. Lahat ng malalamon, pinapatos mo. Kabibili mo lang ng bola-bola ron sa... Bahala ka dyan, manghihingi ako dun. Kita mo rin. Hoy! Ba't ka manghihingi? Ay sorry. Anong kulay? Sa asul. Ay sandali lang boy ha. Nauna rin isa rito. Maghintay ka't makakano kayong lahat ha. O yan.
Puti ang lumabas. O, ikaw na boy. Oy, Lo, ito sa'yo, buko. Matanda ka na kasi. Oy, ano yan? Hininga mo nga ba? Ito naman, sigaw ng sigaw. Binili ko yan. Ito pa, kikya mo. Baka sabihin mo, ginugutom kita, hirap mag-alaga ng matanda eh. Ay, talagang demotres kang. Kumain ka muna, konti na nga lang yan eh, baka hanginin pa. Anong konti? Abay, 2 baso iring kikiam. Tapos halos 1 tabo iring buko. Daming reklamo, pinakain ka na nga eh. Narinig ko nga pala dun sa nagtitinda ng mga laruan dun sa simbahan. May fiesta dun sa isang barangay kaso medyo malayo. Dulong barangay na yun dito eh. Kahit malayo, pupuntahan natin. Kikita tayo roon. Oo nga, ikaw lang inaalala ko, baka bumigay yung tuhod mo eh. Mauuna pang bumigay ang ngipin mo kesa sa tuhod ko. Bulyawan na may kasamang batukan o kutusan. Ganyan kaming maglolo. Pero sa totoo lang, ganito namin alagaan ang isa't isa. Kahit malayo, nilakad namin ang barangay na sinasabing magfifiesta. Sa aming mga naglalako, lalo na sa mga naka-color games at nagtitinda ng sisiw, triple o higit pa ang kitaan sa isang araw lang kapag pumupwesto kami sa mga pistahan. Ang lala ah, napakalayo naman pala tapos sobrang traffic pa. Kahit naglalakad, ang hirap makaraan. Sinasabi ko sa'yo sino ngayon ang bibigay ang tuhod ha? Palibasa, tanso yung tuhod mo eh. Pahingi nga 15, bibili ulit ako sa malamig. Maglubay ka na nga. Kanina ka pa lumalaklak yan Malapit na tayo. Ayan na yung arko. Oo nga no, saka may mga banderitas na rin dito. Natatanaw ko na rin yung simbahan. Talagang ginayakan rin Ngayon lang ako napunta rito sa totoo lang. Pero paano kaya magpista mga tao rito? Puro bukid iring nakikita ko. Kumikinang mula sa sinag ng araw ang makukulay na banderitas na isinasayaw ng hangin. Katerno ng makukulay na banderitas, kumakaway-kaway rin ang mga palay na naghihintay na lang para maani. Maraming bahay at mga establishmento, pero mas malawak pa rin ang mga bukirin. Nasalubong rin namin ang Banda 14 na sinusuyod ang mga kalye. Pero hindi karaniwang itsura ng banda ang itsura nila. Ang costume nila gawa sa dahong palay at mga sako. Sa kabilang banda ng napakalawak na bukid, natanaw ko rin ang matandang nakatalungkok sa isang pilapil. Nang balikan ko ng tingin, uwak nakalilipad lang ang naabutan ko. Maalinsangan, pero para bang nilambig ako na hindi ko maintindihan. Ang gara ng mga suot ng mga to oh. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong costume mga daong palay. May sako pa, pero ang ganda nilang tignan oh. Oy Lo, oy Gurang, aray, ba't ka na naman nangutos? Anong bat ng utos? Sinigawan mo ko sa tenga. Napakabango pa ng hininga mo. Bumakaano ka naman, pareho lang naman tayong hindi nagsisipilyo. Ulang beses tayo nagsipilyo nung may Oplan Tokhang doon sa isang barangay na napuntahan natin. Aray, nakakarami ka na. Tawa-tawa ka pa dyan. Oplan bagang yon. Iba yung tokhang. Halimaw lang ang mga gumagawa nun. Tokhang, bagang, pareho yun. Pareho lang mabaho tsaka dapat linisin. Ay, napakainit. Gutom na ako pero gulaman lang laman ng tiyan ko. Saang bahay kaya tayo pwede makikain? Huwag kang umasang may magpapapasok sa atin. Yan ba namang nanilimahat ka't namamantot iimbitahan kang kumain. Pupwesto tayo at magtitinda saka lang tayo makakakain. KJ mong matanda ka, bahala ka na nga. Pag ako nakadiskarta ng lechon, mamamatay ka sa gutom. Uy, iba naman tong mga to, puro nakasalakot. Sako na lang din yung suot nila. Ano yun? Ba't ganun yung bata sa kabilang bangketa? Alin ba? Kung ano-ano ang nakikita mo. Ayun oh, malapit sa bukid. Umuwi na lang Ay, pusa! kayo. Ba't? Paano ka? Hoy, abay huwag kang nang gugulat. Naiiwan ka na rin ng mga kasama mo.
Umuwi na lang kayo. Ha? Nawala? Nasaan na yung... Lo, nagkulang lang isang sisiw. Nawala yung natitirang yelo. Isang batang babae ang nakita namin sa kabilang bangketa. Madungis ang bata. Naka-costume din ito, kaya akala namin ay kasama siya ng musiko. Nawala ang bata matapos kami nitong bulungan na tila pinaaalis na kami sa lugar na yon. Nang mawala ito, nawala rin ang isang sisiw na tinda namin. Natanaw ko ulit sa isang pilapil ang matanda na una kong nakita. Pero naglaho ulit ito nang dumaan ang isang jeep sa harap namin. Takang-takaman at parang kinilabutan, tumuloy na kami sa paglalakad papunta sa simbahan. Bilisan mo ang hakbang. Bakit ba? Tinitignan ko yung mga paninda, daming nagtitinda dito oh. Laki rin kasi ng bayan nila, pero sumikip pa rin. Napakaraming tao. Kaya kahit napakalaki ng bayan, halos wala ng galawan. Lo, bibili ako ng pitaka, mura lang naman eh. Sige na, bilan mo ko. Hindi basta-bastang pitaka yan. Yari yan sa abaka. Yun pala eh, kaya bili mo na ako, babayaran ko sa'yo. Para namang mababayaran mo. Manahimik ka na nga riyan. Bibili na lang kita. Kumuha ka na. Ne. Magkano ba yan? Pahingi nga kami ng isa. Pati isang tsinelas na rin. Yun, himala, masyado kang galante ha. Nabubuhisit ako sa itsura ng tsinelas mo. Saka para bumilis-bilis rin yung hakbang mo. Bumili din kayo sa akin Kapeste, ito, bata oh. ka. Ano ba? Ba't ba lagi kang nanggugulat? Ikaw na naman, ba't kami bibili sa'yo? Ano ba yan? Palay lang naman yan na nasa maliit na bote eh. Ano naman gagawin namin dyan? Saka, kinuha mo yung sisiw namin. Ibalik mo muna yon. Nasaan na yon? Bayaran mo kung ayaw mo. Wala sa akin. Na kay Amang Imo na yon. Pag meron kayo nitong nakaboteng palay, hindi kayo makukuha ni Amang Imo. Sige na, bumili na kayo. Hoy bata, wag mo nga kami niloloko. Tsaka, Aray! Oy! Huwag kayo manulak! Aray! Ang daming tao, lo! Sumulpot ang bata habang tumitingin kami ng mga paninda sa Tiangge. Inalok kami nito ng mga botelyang may lamang mga palay sa loob. Pero naglaho ulit ang bata nang biglang magkatulakan ang naipong tao sa Tiangge. Nagulat na lang kami nang ang inaalok na botelya ng bata nasa loob na ng pitakang binili ko. Sumabay na lang kami sa agos ng tao hanggang sa mapalabas na sa kahabaan ng pasilyo ng Tiangge. bilisan mo. Ayusin mo pagbitbit sa mga sisiw na tatagtag. Tulala ng lahat yan pag binili sa atin. Teka lang kasi, bilis mo maglakad eh. Pero lo, ano kaya tong palay na nakabote na to? Paano napunta dito to sa pitaka? Abay malay ko, basta't hayaan mo na lang dyan yan. At mamaya mo na pagkakalikutin yung mga yan. Umanap na tayo ng makakain, bilis-bilisan mo lang. Yun, kainan na. Dapat pala laging naarawan yung bombonan mo eh. Bumabait ka eh. Binili mo ko ng pitaka tapos tsinelas tapos maghahaponan pa tayo. Bihira tayo maghaponan eh. Ayun oh, doon tayo sa maliit na karinderya. Abay basta lalamunin, napakatalas ng mata mo. Sa totoo lang, pasimple akong napapangiti dahil tuwang-tuwa ang apo ko sa mumurahing pitaka at tsinelas. Kahit lagi ko siyang binubulyawan at kinukutusan, mahal na mahal ko ang apo ko. Iniwan ako ng kaisa-isa kong anak na babae. Sumama ito sa pangalawa nitong nakarelasyon at iniwan sa akin si Chot. Aaminin kong napakahirap ng buhay naming maglolo sa paglalako sa kalye. Pero hinding-hindi ko pababayaan ang apo ko kahit nabibigatan na rin ang tumatanda kong katawan sa obligasyon sa kanya. Hindi mo na tinantanan yung pitaka na yan ha. Mamaya niyan mawala pa yan. Lubayan mo na nga muna yan. Bakit ba? Ang ganda eh. Iiyak ka pag yan nahulog pa. Yung botelyang may palay, bayaan mo na lang na nariyan. Ano ba ang gusto mong lamunin? Wow! Kahit ano dyan pwede? Ayos ah.
Ba't ba galanting-galante ka ngayon? Mas madalas pumipitas lang tayo ng bayabas sa madadaanan natin eh. Tapos ngayon, maghahaponan tayo? Gusto na kasi kitang lasunin at nang mawalan na ako ng buwisit na kasama. Bilisan mo't mamili ka na. Baka magbago pa ang isip ko. Lasunin? Mas mauna ka pa rin mamamatay kesa sa akin, gurang ka na eh. Aray! Aray ko! Pangkain yung kutsara, hindi pangkaltok. Pipili na nga eh. O ito, sinigang, tsaka adobo, tsaka yung manok, yung fried chicken, yung malaki, tapos isa rin yung... Aray ko! Kita mo to. Sabi mo mamili ako. Ba't ka naman nangungutos? Sabi ko mamili ka, hindi magtimawa. Hindi. Itong sinigang. Saka yung manok lang ha. Yan lang. Saka pahingin na rin ng patis. Salamat. Kita mo na. Kung makaano ko eh. Pinapapili mo ko tapos yun lang pala kaya mo. Aray, puro ka reklamo. Baka gusto mo bayabas na naman ang iyo. Hindi ako nagre-reklamo. Ikaw kasi yung magulo eh. Gusto ko ng adobo. Eh yun nga pinili ko tapos dalawa lang in-order mo. Kung may reklamo ka, ikaw ang magbayad. O yan na. Ay, pahingin na lang din kami ng tubig ha. Kung pwede, pahingin na lang ako ng maligamgam. Matanda na kasi yan eh. Hihikain yan pag malamig. Aray! Ikaw para ka talagang si Duterte eh, no? Kung di mo ako minumura, binabanatan mo ko. Kahit kailan, hindi kita minura. Saka wag mo kong itulad sa... Ay, nako. Sumubok ka na nga lang at nang bumula na yung bibig mo. Walang humpay na kutusan at angilan. Natatawa na lang sa amin ang serbidora habang nagbubuskahan kaming maglolo. Pagkababa ng mga pagkain, lantak agad si Chot. Nanahimik ang maingay niyang bibig. Ako naman, palihim na nakangiti habang pinagmamasdang magpakabusog ang apo ko. Uy, ba't ka nakatingin? Kumain ka na nga dyan, pangiti-ngiti ka pa dyan eh, kumain ka na lang. Eh, may hinihintay lang ako. Eh, kumain ka lang riyan. Ano naman hinihintay mo, yung crush mo? Makunat ka na, tigilan mo na yan. Oh, wag yung patis, ang baho yan eh. Dalawa lang ang hinihintay ko. Pabulunan ka o bumulay ang bibig mo. Paano ngang sumubo ka na lang ng sumubo riyan at wag mo na akong kuwanin din eh. Ano yan, nene? Uy, galante mo talaga ngayon, dagdag tsibog. Akin na ate, Sir Kelly, sarap niyan. Dalawa lang ang pinakuha kong pagkain. Hindi ko babayaran yan. Anong pasunod? Dahil pista. Ganun ba? Ay sige, salamat ine. Yun, happy fiesta talaga. Grabe, ganito pala dito pag pista. Sana araw-araw pista dito. Oh, kumain ka na dyan, Tans. Reklamo ka ng reklamo eh. Anong tans? Damuhok ka talaga, no? Di mo gets? Tans, tanda, tanders, kaya Tans. Sige na Tans, kain ka na lang. Uy. Kami na nga yung Sir Kelly. Kakainin ko nga eh. Uy, ikaw naman bata. Gusto mong... Huwag niyong kainin to! Subukan mo, ikaw ang kukutusan ko. Nene, kanina ka pa sulpot ng sulpot. Sinusundan mo ba kami? At ba't ka nangunguha ng pagkain? Uy. Anong ginagawa mo? Ba't mo pipigaan ng kalamansi yan? Hala, Tans. Ba't inuod yung Sir Kelly? Umalis na lang kayo! Inuot yung pagkain. Ibig sabihin... Ochot, tara na. Ha? Bakit ba? Ano ba yan? Basta tara na. Yung mga gamit natin. O ikaw bata. Hala, saan na naman ba yun? Inuod ang serkele na pasunod ng karinderya nang tigaan ito ng kalamansi ng bata. Nangilabot ako nang makita kong buhay na buhay ang nagtataba ang mga uod sa mangkok. Minadali ko si Chot na damputin ang mga gamit namin. Bago kami makalabas, nakita ko pang nakatingin ang serbidora. Nakapako ang tingin nito sa aming maglolo na para bang minamarkahan kami nito. At ang batang panay ang sulpot kung nasaan kami, naglaho na naman. Masama na ang kutob ko sa baryong napuntahan namin. Napagtanto ko nang nasa paligid at umaaligid lang sa baryong ito ang mga nilalang na hindi tao at matagal ko nang naririnig sa mga kwento.
Uy, Tans, ano ba yun? Ano ba nangyari? Hintayin mo nga ako. Bilisan mo, mauna ka. Dito ko sa likod mo. Doon tayo sa parke, sa gilid ng simbahan. Ba't nagka-uod yung... Sinabi kong bilisan mo na lang. Kailangan natin mag-ingat. Hindi tayo dapat pumunta rito. May aswang ang baryong ito. No? Aswang? Ramdam kong parang may nakasunod sa amin. Kaya pinamamadali ko ang paglalakad kay Chot. Naaamoy ko ang kung anong lansa na umaaligid sa amin. Nahihiwagaan din ako sa batang sumusulpot at naglalaho. Pero mas inintindi ko na makalayo kami sa mga karinderya doon dahil tila sinusundan kami. Diyan tayo sa matao. Diyan, sa mga upuang malapit sa maraming ilaw. Aray, teka lang. Huwag ka ngang... Aray, ba't ka ba nanunulak? Ano ba yun? Ano bang aswang? Intay ko mo yung bibig mo. Kaya ba naging yung uod dun sa... Oo, pagkain yun ng mga... gusto tayong yang gawin. Gusto tayong hawaan. Pero tumahimik ka na lang muna. Paano? Anong gagawin natin? Aalis tayo? Hindi pwede. Masyado ng gabi. Bukas na lang. Baka dito tayo matulog muna sa parke. Bukas tayo aalis sa baryong to pero matulog na lang muna tayo dito. Hoy! Lumayas ka dyan! Aray, makatulak ka. Luwag-luwag pa dyan oh. Yung maluwag, malaki ako eh. Kahit na. Ba't ka naman nanunulak? Pwede namang... Abay, teka, sandali lang ha. Pasensya na Sige na, aalis na lang kami. Pasensya na. Ano? Ba't tayo alis dito? Maluwag pa naman Tumigil ka. Hindi naman tayo taga rito. Baka maano pa tayo. Tara na. Hoy! Uy, tanda! Uy! Aalis na nga lang kami. Ano ba yon? Sisiw ba yan? Iwan mo na yan. Pwede kong ihawin yan bukas. Pati yung bag na nasa bewang mo, akin na lang yan. Hindi pwede. Pasensya na, binebenta namin yung mga sisiw. Di yung wallet mo na lang. Ayaw mong iwan yung sisiw eh. Mukha mo. Ilang araw naming pinagpaguran yan tapos ibibigay namin sa'yo. Dun! Di marami palang laman yan. Yung wallet na lang iwan mo, kesa yung sisiw. Para na rin may pantoma na ako. Pistang pista, olats na olats ako eh. Nanunuyo na lalamunan ko eh. Para naman makapag-celebrate na ako ng pista. Sige na, akin na yung wallet, tanda. Hindi talaga pwede. Ilang araw na naming pangkain to. Pasensya na talaga pero pati tong mga sisiw, paninda namin to. Wala naman kaming ibang pinagkakakitaan kundi... Pinakikiusapan kita ng matino, tanda. Sinasabi ko na sa'yong kailangan ko ng pantoma ngayong pista. Tapos hindi ka makaintindi. Mas mahalaga ba yung sikmura nyo kaysa pantoma ko? Hindi ka ba naawa sa akin? Alam mo kung anong mas mahalaga? Yung magsipilyo ka muna. Mukhang lamon ka lang ng lamon tapos hindi ka nag... Aray! Ba't mo ko sinampal? Sinabi ng tumahimik ka. Ayos ka lang ba? Wag mo naman saktan yung bata. Hindi naman kailangan manampal ka. Bastos yung apo mo eh. Tapos ayaw mo pa magbigay nung hinihingi ko. Maayos kitang kinakausap. Ulitin ko. Wala akong pantoma. Yung wallet mo, akin na para masaya yung pista ko. Kung ayaw mo talaga, tong mga sisiw mong rainbow. Oy, Damulag, bitawan mo yung sisiw. Laki-laki mo. Nakikiusap ako sa'yo. Baka naman pwedeng... Pare, nakiusap na. Kaso talagang ayaw mo magbigay. Ikaw, Bugoy, halika nga rito. Dahil ayaw niyo magbigay, kainin mo tong sisiw. Pili ka, itong berde, yung asul, o ito na lang, yung pink. Aray ko! Aray! Huwag nga! Aray, bitawan mo ako! Pinilit kong makipag-usap ng maayos. Pero hinatak niya si Chot at akmang isusubo ang isang sisiw dito. Nang alam ko nang hindi na magpapapigil ang siga, nagkaroon na ako ng lisensya para tapatan ang kilos niya. Sa isang siko sa tagiliran ng malaking bulas, nabitiwan niya ang mga sisiw pati si Chot. Aray! Pwesting matanda ka! Chot, damputin mo yung mga sisiw. Tumabi ka ron sa mga ale. Maglugaw ko muna ron. Babayaran ko mamaya. Yan! Ginalit mo si Unforgiving Gido. Good luck sa'yo. LTV nga ako. Lugaw nga. Nood mo na tayo ng lumpuan habang humihigop. Tarantado kayo maglolo! Baldado kayo sa akin, tanda! Natensyon ang mga tao.
Nangangamba ang lahat na pipit-pitin ng gorilyang siga ang isang matanda. Pero sa unang bigwas ng siga, nakaiwas ako't binweltahan ko siya ng sapak sa likod ng tenga. Nakalo ang utak niya. Gumigewang niya akong dadakutin pero napilipit ko ang kamay nito at binayo ang panga nito. Isang pahabol na kaliwa sa kabilang panga ang tuluyang nagpabagsak dito na naglalaway pa. Kala nyo matanda na yan ha? Matanda na talaga yan. Amoy lupa na nga eh. Pero dating statman ni Lito Lapid. Kala mo ha? Napakadaldal mo. Ubusin mo na yung lugaw, tara na. Umalis kaming nakatulala ang mga tao. Ang iba'y binubuska ang malaking taong nakatihaya sa parke. Lumayo kami sa parke. Dating gawi, naghanap kami ng pwestong matutulugan at mapagpapalipasan ng gabi. Hanip! Ibang klase eh. Yung siko mo sa tagiliran parang yung sa Taken eh. Yung kaliwa mo parang si Mamoru Takamura eh. Tapos yung counter mo parang si Miyata. Ang tulis, swabing-swabe. Tapos yung kanan mo parang dynamite punch ni Makunochi Ippo. Kala mo nalasing si Dagol eh. Knockout ba naman eh? Pwede ba isara mo yung bibig mo? Pagod na ako. Wala pa tayong matutulugan. Paghahating gabi na baka hindi mo alam. Hindi ko nga alam. Sungit naman ito. Ikaw na tong... Yan. Diyan na lang oh. Mapuno dyan. Masarap matulog dyan. Sige, dito na ang pinakamainam. Ilatag mo na yung mga karton. Daya ni Tans. Porket. Nagrereklamo ka pa. Akala mo ba hindi sumakit ang ulo at katawan ko sa gulong pinalaki mo kanina? Anong ako? Ba't ako? Eh yung damulag na yun yung siraulo eh. Kala mo kung sinong maton, sisiga-siga, hihiga-higa lang pala sa huli. Eh sinabi ko na sa'yo umalis na lang tayo eh. Akalain mong humirit ka pa? Sinampal ka tuloy. Nung nakita ko na sampal ka, akala ko mapapatay ko yung... Uy, syado ka naman palang concern sa akin. Love na love mo naman ako. Napaghahalataan ka na eh. Peste. Sana nga hinayaan na lang kita eh. Kaso nakakaawa ka, yabang-yabang mo, wala ka namang binatbat. Napakaingay mo tapos ngawa ka lang naman ng ngawa. Uy, kung ako tumira sa damulag na yon, 3 buwan sa USA yun, baka nga hindi na magising yun eh. Anong USA pinagsasabi mo? Bilisan mo latag yan. USA lang di mo alam? Yung pag sinakal kita doon ka sa USA ng ospital, doon ka matutulog ng matagal? Di mo alam yun? ICU yon, hunghang. Bilisan mo na nga riyan, ano ka ba? Ayan na, tapos na. Miga ka na dyan para takpan na kita ng unan. Saan ang unan? Napakakupad mo. Isulok mo rin yung mga sisiw kung pwede, isabit mo na sa sanga yung mga kulungan at baka dagain yan. Ay nako. Dami mong utos eh, no? Kala ko pa naman love mo ko. Kanina para akong sinaniban ni Rambo nung sinampal ako. Ilalim ng puno. Yun ang magsisilbing hotel namin sa gabing yon. Nang maiayos ang mga sisiw at lahat ng mga gamit namin, inilapag ko na ang katawan ko sa malamig na lupa na karton lang ang sapin. Sa pagitan ng mga dahon at sanga ng malaking akasya, sumisilip ang tanglaw ng bilog na buwan. Malalim ang tulog namin dahil sa pagod. Pero may kung anong gagambala sa amin. Naalimpungatan ako sa malansang amoy. Napansin ko ring tumahimik ang mga palaka at kuliglig. Sunod kong narinig ang kakaibang huni. Parang kuliglig pero mas malaki. Para tong galing sa ilalim ng lupa. Nabulabog rin ang mga dala naming sisiw. Bumangon ako para suriin ang paligid. Ano ba yun? Ba't ano yung tumutunog? Ba't ang lansa? Hoy, tumayo ka riyan. Baka kailangan nating lumipat. Bakit ba? Ano ba kasi yun? Lalong lumamig ang hangin at mas lumalansa rin. Tila palapit rin sa amin ang kakaibang huni sa ilalim ng lupa. Pero bigla itong tumahimik. Maya-maya, nakarinig ako ng kaluskos. Nang lingunin ko ang pinagmulan nito, naaninag ko sa dilim ang kung anong parabang umaahon sa ilalim ng lupa. Kung hayop man yun,
Noon lang ako nakakita ng ganon. Oy, Tans, ano yun? Ba't ganyan? Insekto ba yan? Pero ang laki, parang halos bata na yung lumalabas sa lupa at saka ang lansa. Kunin mo yung mga sisiw, aalis na tayo dito, bilisan mo! Ito na. Bahagya ko lang naaaninag ang nilalang na lumalabas sa lupa dahil madilim. Kahit parang nakalubog pa rin ang kalahating katawan nito sa lupa, unti-unti itong lumalapit sa amin. Nakakadiri at nakakakilabot ang galaw nito. Natanaw ko na rin ang umaapoy na mga mata nito. Tumakbo agad kami nang maiayos ang mga bitbit namin. Pinilit naming makalayo sa mapunong lugar na yon. Nakita mo yun, Lo? Hayop kaya yun? Parang umaapoy yung mata eh. Bilisan mo na lang muna, parang nakasunod pa sa atin eh. Malansa pa rin, naririnig ko pa rin yung huni. Ngayon lang ako nakakita nun. Nakakatakot naman yun. Sandali, huminto ka muna. Ano kaya yon? Nakakapagtakang halos mawala ang nilalang na sumusunod sa amin nang sa sementado na kami tumatakbo. Pero narinig at naaamoy ko ulit ito ng lupa na ulit ang tinatakbuhan namin. Napahinto kami nang para bang gumagalaw ang lupa sa harap namin. Maya-maya pa, tila isang kamay ang unti-unting umuusbong sa lupa. Makaliskis na kamay at mahahaba ang mga kuko. Umatras kami, pero may kung anong natapakan si Chot. Ah! Ano to? May pumupulupot sa binti ko. Oy, Tans! Ano to? Ipagpag mo, bilis! Lo, parang hinihila ako. Tulungan mo ako. Ano to? Tulong! Mula pa rin sa ilalim ng lupa ang pumulupot sa binti ni Chot. Hinihila siya nito, pero hindi ko siya binibitawan. Swerteng nadukot ko ang dala naming kutsilyo. Tinagpas ko ang nakapulupot sa binti ni Chot. Naputol to sa dalawa. Pero nakita ko kung paanong tumubo at humaba ulit ang nakakadiring bagay na yon. Nang tatakbo na ulit kami, bumulaga naman sa harap namin ang ulo ng isang tao na nakalubog pa rin sa lupa. Humaba rin ang dila nito. Agad kaming umiwas dito at kumaripas ng takbo. Bilis! Ano ba yung mga yun? Ano bang hayop yun? Mamaya lang tanong, nakasunod pa rin. Nasa lupa, sumusunod pa rin. Parang nasa ilalim ng lupa eh, pero umaahon palabas. Doon tayo, doon sa buluwagan na yun. Sa harap nun, doon tayo pupwesto. Sige dyan, ilapak mo riyan tong karton. Ilatag mo dito. Mukhang wala na yung buwisit na yun. Ano kaya? Tigilan mo nga yung katatanong. Malay ko kung ano man yung pesteng yun. Eh, ikaw ba? Ayos lang. Yang binti mo, patingin nga. Na paano yan? Ayos lang. Nangati lang pero ayos lang. Napagod ako. Wala na ba tayong makakain dyan? Kamuntik na nga tayong... Basta't manahimik ka na nga lang riyan. Walang lalamunin. Itulog mo na lang yung gutom mo. Bukas na bukas, aalis na tayo sa lintik na baryong ire. Kung ano-ano mga impakto na sasagupan natin rito. Damot mo talaga matanda ka. Eh ikaw ba, Tans? Ayos ka lang ba? Eh nakipagbugbugan ka tapos naano pa tayo? Huwag mo kong iniintindi. Saka mas ayos ako kung isasara mo yung bunganga mong maingay. Ay, malapit na tayong sikatan ng araw rito. Matulog ka na. May batang sumusulpot at naglalaho. May siraulong siga. May nilalang na lumilitaw sa ilalim ng lupa. Hindi kami dapat magtagal sa baryong to. Nakatulog kami kahit paano. Mga 3 o 4 na oras siguro. Nagising kami nang dumami na ang taong naglalakad sa paligid. Pinaalis kami ng bantay doon dahil mukhang may kung anong kaganapan sa araw na yon. Suplado ka sa personal, kuya. Sandali lang naman, liligpitin na nga eh. Pasensya na, boss. Aalis na rin kami. Saglit na lang. Hoy, bilisan mo nga riyan. Para kang pagong kung gumalaw.
Yung mga sisiw ha, wag mong alugin. Hay, ito na nga eh. Saka pa eh. Tapos ako pinagdadala mo niyan lahat. Daya mo rin eh. O ayan na, tara na nga. Bagal-bagal mo naman dyan eh. Ikaw yung kukupad-kupad kanina eh. Mag-almusal muna tayo bago tayo pumwesto. Mukhang may kung ano-anong kaganapan sila ngayong araw. Dumilihensya muna tayo. Sa hapon, saka tayo umalis dito. Basta, mag-almusal muna tayo. Kagabi pa ako nagugutom eh. Sa dami ng sinabi ko, almusal lang ang naintindihan mo. Pambihira talaga. Ay yung taho na lang. Pingin barya, 2.20 sa akin. Kuya, 3.20. Dagdagan mo na lang sagot, saka matamis yung dalawa. Yung isa, tabangan mo. Gurang yung iinom niyan eh. Baka aray, yan ka na naman ha. Bagong araw, bagong kutusan. Sana maputol na yung kamay mo, matanda ka. Pag naputol tong kamay ko, ikaw ang unang-unang kawawa. Mamumuti ang mata mo sa gutom niyan. Ba't naman ako mamamatay sa gutom? Mauna kang mamatay sa akin eh. Saka kaya kong dumiskarte ng sarili ko, no? Gusto mo ba pag-aralin pa kita? Kahit ilang eskwelahan pa yan. Oh, ito na yung sayo. Bigyan mo sa akin pag di mo maubos ha. Matapos ang almusal na may kasamang bulyawan, bumalik kami sa bandang harap ng bulwagan at doon naglatag ng panindang sisiw at color games. Gaya ng inaasahan ko, dinumog ang mga dala namin. Hindi humuhupa ang kumpulan sa pwesto namin. Matanda, bata, nakikipagsiksikan. Oh, isa-isa lang. Lahat mabibigyan. Huwag po kayong magkagulo dito. Oo, matras po kayo ng konti. Nanlalanta po yung mga sisiw sa baho nyo eh. Ay, pasaway nyo naman. O, ikaw bata. O, ito yung sayo. 20 lang yan ha. Ikaw kuya. O, 3 blue, di ba? Hindi ka mahilig sa blue, no? Siguro pati utot mo blue. Sa'yo naman te, 5 pink. Naku, grabe naman. Siguro pati Aray! Ba't ka naman nangungutos? Yang color game ang asikasuhin mo dyan. Paano hindi kita kukutusan? Kung ano-ano lumalabas sa bibig mo dyan. Nakasimangot na yung alin na binubwisit mo eh. Basta huwag ka nakikialam dito. Boss, wala nang pink eh. Pinakyaw na ni ating pink din yung... Basta, ito na lang red. Total, red yung motor mo. 20 lang yan, boss. Naku, patay. Yung siga. Pero sigang bungal na siya ngayon. Sabihin mo, Steven Seagal. Hoy, kumusta? Buti nandito pa kayo. Kala ko umalis na kayo eh. Naghahanap buhay kami ng matino dito. Huwag mo kaming busitin. Wala naman akong ginagawa. Pero kala mo ba palalampasin ko yung kagabi? Kita mo tong itsura ko? Oo, lalong sumagwa yung itsura mo. Nalagasan ka ba naman ng ngipin eh? Manahimik ka nga rin, bata. Isa na lang natira eh. Kung liligaya ka sa ngipin mong isa. Nagtarantado kang bata ka eh, no? At to, pabili nga ako niyan. Meron ba kayong itim? Uy, ang ganda nyo naman madam. Para kayong si Ina. Basta, kaso madam, wala kaming itim eh. Ganda-ganda nyo, itim gusto nyo? Uy, gusto mo ng itim? Sama ka sa akin ate, ihahanap kita ng itim na alaga. Ay, hindi na. Huwag na lang. Yung pula na lang. Hindi ma'am, di ba itim gusto mo? Tara na, may alam akong may itim. Tapos celebrate tayo ng pista sa bahay ko, maraming pagkain doon. Tara na! Kung ako sa'yo, bibitawan mo na ako. Sumama ka na lang kasi, baka naman gusto mo buhatin pa kita. Bitawan mo si madam, mabaho ka, hindi yan sasama sa'yo. Bakit? Ikaw ba mabango? Sasama tong si ating maganda sa akin. Baka nga siya pa magpaligo sa akin eh. Nakikiusap ako sa'yo. Bitawan mo yung babae. Hoy tanda, huwag kang makialam. Kayo maglolo pero wisyo kayo sa buhay ko eh. Paano ate? Tara na! Pati mga tao sa paligid, sinisigawan na rin ang siga. Nang hatake ng lalaki ang magandang ale, doon ko na siya binira sa balikat. Nabitiwan niya ang ale at itinabi ko naman ito. Sinunggaban ako ng siga pero nasalo ko siya at naihagis. Tumayo siya at sumugod pero isang malakas na bigwas ang sumalubong sa kanya. Plakda ang lalaki. Dumating naman ang mga pulis at dinampot ang mama. Ayos ba? Kahit sa rematch, tumbado si Steven Higa, Seagal.
Galing ng lolo ko, no? Eh. Aray, nangutos ka na naman ah. Tumahimik ka na nga, nakahiya ka. Maraming salamat ho. Nako, kung hindi ho kayo nakialam, baka po kung ano nang nangyari sa akin. Napakahusay nyo naman ho. Sa edad nyong yan, para kayong action star kung gumalaw. Action star talaga yan. Stuntman yan dati ni FPJ. Kaso, aray, Ay talaga ba? Sa bagay, sa kilos nyong yun talagang pampelikula. Hindi naman. Sandali lang naman ho ako sa trabahong yun. Wow! So totoo nga. Kaya pala, ganyan katikas ang tindig nyo. Yang balikat nyo, yung mata nyo. Napakalakas ng dating nyo sa totoo lang. Pero teka, kayo ho mga dayo. Opo, nalaman naming pista rito kaya dito kami pumwesto ngayon. Nako oo nga. Tama lang na dito kayo pumwesto ngayon. Talagang dinadayo tong baryo namin pag pista. Kaya papaldo kayo dito. Saan ho kayo tumutuloy ngayon? Kung saan-saan lang ho. Minsan sa bangketa kami natutulog. Sanay na ho kami. Nako, tamang-tama. Doon na lang ho kayo sa bahay ko. Malaki ho yun. Ako lang ho ang nakatira doon total pista naman. Kayo na ho ang bisita ko. Nako ma'am, hindi naman ho yata tama yun. Mga palaboy ho kami tapos patutuloyin nyo kami sa... wow! Madam, edi marami rin kayong pagkain doon. Pista Abay, syempre. Horchot, ano ba? Hindi na ho ma'am. Hindi rin ho kami komportable sa ganong... Nako, sige na ho, Mang... Ay, ano nga ho bang pangalan nyo? Ako ho si Guido. Badet na lang ang itawag nyo sa akin. Ako ho si Chot. Palaboy pero pogi. Oo nga naman. Pugi nga naman. Mana ka sa tatay mo. Lolo ko po yan. Gurang na ho yan. Ganun ba? Lolo mo pala? Akala ko ay tatay mo lang. Batang-bata ang dating paano, Mang Guido? Sige na. Para na rin makabawi ako sa ginawa niyo kanina. Sige na, Lo. Ngayon lang tayo makakakain ng masarap Para na lang din sa bata, Mang Guido. Ako ho mismo hindi komportable. Pasensya na kung ano man pero dahil mapilit ka, sige na. Salamat at pasensya na kaagad ha. Kayo naman, tama na nga ho yung hiya nyo. May pupuntahan lang akong kaibigan sa gawi dyan. Dadaanan ko ho kayo mamayang hapon. Tapos, diretso na ho tayo sa bahay ko. Hiyang-hiya at sobrang alanganin ako. Kinamayan pa ako ng magandang babaeng pustoryosa. Malamang, nasa 40 ang edad nito, pero lutang na lutang pa rin ang ganda at lakas ng dating nito. Napakarumi naming maglolo. Ilang linggo na kaming walang ligo. Malayo-layo sa bayan ang malaking bahay ng Ale. Nanliliit akong pumasok sa magandang bahay. Si Chot naman, patakbo pang nakasunod kay Badet. Pasok lang, Mang Guido. Halika na, huwag ka nang mahiya. Yang mga sisiw, ilapag mo lang dyan sa teres. Sige, salamat. Bilisan mo, Tans. Gutom na ako. Hoy, huwag ka malikot riyan at wala akong pambayad pag nakatapig ka ng kung ano. Sige na't aayusin ko lang iring mga dala natin at nang hindi makalat. Kamot ulo na lang ako dahil gabi na't hindi ko na alam kung kailan kami makakaalis. Mataas ang bahay ni Badet. Lupa ang bakuran. Mapuno. Maraming tanim. Nag-aayos ako ng mga dala namin nang may mapansin na naman akong kakaiba. Nagsialulong ang mga aso sa labas ng bakuran. Umihip ang malamig at malansang hangin. Walang ilaw sa bakuran, kaya halos hindi ko matanaw ang paligid. Nakarinig ako ng mahinang kaluskos sa lupa. May narinig akong parang gumagalaw. Pero
parang nasa loob pa ito ng lupa. Nangilabot ako nang may matanaw akong dumilat na mata sa mismong lupa. Nagbabaga ang mga mata. Nagtayuan ang mga balahibo ko sa batok nang makarinig ako ng matinis pero mahinang huni. Diyos ko, ano na naman ba to? Bakit? Manggido! Versus Mariosep ka naman. Abay bakit? Ano ho ba yun? Parang may hayop na nandun sa lupa pero parang... Malamang, mga palaka lang yun. Lupa kasi tong bakuran. Madalas basa yung lupa, kaya maraming palaka dyan. Ay, naku Manggido. Bakit po kayo nakatingin sa mukha ko? May dumi ho ba? Wala naman. Napatulala lang ako sa... wala. Pumasok na ho siguro tayo at... May asawa ho ba kayo, Manggido? matagal na hong patay. Maaga ho akong nabalo. Namatay ho sa sakit kaya yun. Naku pasensya na. Ayos lang naman. Matagal na yun. Pero, ilan ang naging girlfriend mo pagkatapos nun? Naku, wala. Sa lagay kong to, sa itsura kong to. Sino ba naman? Bakit naman ho? Yang tindig nyo, yang tikas nyo, matangkad rin kayo. Pero gusgusin, sa kalsada natutulog. Na hindi nga ako naliligo nakakahiyaman. Ilang linggo na nung huling ligo ko. Sobra ka naman. Kung ligo lang naman, madali lang yun. Sa itsura nyong yan, pag nakaligo kayo, siguradong action star ulit ang dating nyo. Tako, action star na makulay na sisiw ang dala. Action star na dice ang hinahagis. Imbis na baril at granada. Saka, hindi naman talaga ako action star. At least, umakting ka. Stunt double ka pa ng mga patitikas na mga idol namin. Alam mo, hindi talaga matitikas yung mga yon. Puro lampa yun. Dinadaan lang sa anggulo ng kamera. Saka yun na, mga stunt double effects. Nakukita mo na. Mas mahusay pa kayo sa mga artistang yon. Si Robin Padilla, kaya nasunog yung braso nun kasi nagyabang. Hindi naman pala kayang bilisan ng takbo ayon. Nahagip ng pagsabog. Sabi na nga ba Tapos ngayon, pagsisenador pa yata. Ikaw, anong oras dumarating ang mister mo? Ayos lang ba sa kanyang may mga bisita kang gusgusin? Nako, grabe ka naman Manggido. Mukha na pala akong may asawa sa'yo. Ay naku, sorry. Wala kang asawa. Ay kaya pala ganyan. Ano Manggido? Kaya ganito ako kaganda. Nako, ikaw Manggido ha? Oy Tans, Tita Badet, malapit ko na maubos tong morkon. Nako, baka taob na lamesa dahil sa apo ko. Tayo na nga sa loob. Kanina pa tayo dapat naroon Tara na nga, lumalamig na dito sa labas. Kalahating oras na pala kaming nagkukwentuhan ni Badet. Mahirap itanggi ang ganda at dating ng babae. Lalong lumutang ang ganda nito nang tinatanglawan ng liwanag ng buwan ang mukha niya. Pero bago tuluyang pumasok ng bahay, ewan kung guni-guni lang sa dilim. Pero may napansin akong kakaiba kay Badet. Sa konting liwanag sa sahig mula sa loob ng bahay, napansin ko ang hugis ng anino nito. Hindi ito hugis tao. Nanlaki rin ang mata ko sa nagdaang refleksyon niya sa salamin. Tila makaliskis ang mukha niya at liig nito. Pero ipinagpalagay ko na lang na guni-guni ko lang ang lahat dahil sa gutom. Grabe, ang sarap nitong menudo. Pati tong hamonado. Kanin pa nga. Sobrang sarap, grabe. Hoy Tons, kain ka na rin. Baka bumigay Naawa naman ako sa'yo. Tita Patit, upo na po kayo. Anong tita? Walang hiya. At ano ba naman yan? Sabog na sabog ka naman kung kumain. Nakakahiya ka naman.
Ayusin mo yung pagsubo mo, anak nang. Eh naku, hayaan mo na. Nakakatuwa nga eh. Ang sarap kumain itong si Chot, ano? Buti na gustuhan mo, Chot. Kumain ka lang ng kumain. Ubusin mo kung pwede. Uubusin ko talaga. Napakasarap eh. Oy, Tans, kumain ka na dyan. Hinihintay mo, Pasko? Hinihintay ko maglubay ka dyan, kaso mukhang hindi darating yun. Naku, walang hihinto hanggat hindi ubos lahat yan. Manggido, umupo ka na. Sabay-sabay na tayo. Kaso, kanina pa nga pala nauna tong si Chot, ano? Sana man lang naghugas ka ng kamay. Kaldereta, menudo, hamonado, at iba pang putahing hindi ko na alam ang tawag. Napakaraming nakahain sa amin. Ang nakakapagtaka, wala ni isang bisita bukod sa amin. Mukha rin namang walang kasambahay si Badet. Manggido, tikman mo tong kalyos, saka itong nilagang baka. Humigop ka ng sabaw at ng paginhawaan ng katawan mo. Nako, napakarami naman ito. Hindi ako sanay na nabubusog. Baka magkasakit ako niyan. Pag nagkasakit ka, edi akong bahala sa'yo. Ha? Nako, ibig kong sabihin, nandito kayo sa bahay ko. Kaya yun. Nga pala, nakakahiyaman. Pagkatapos nito kailangan namin umalis na. Masyado na kaming gagabihin sa daan. Ha? Ba't tayo aalis? Oo nga, ba't kayo aalis? Saka talagang gabi na. Dito na kayo magpalipas ng gabi. Maraming kwarto dyan. Dyan na kayo. Ako, Badet, talagang sobra na yan. Sobrang nakakahiya na yan. Alam mo, sanay kami sa kalye at mas komportable kami sa kalye. Saka plano na talaga namin umalis sa baryo ngayong araw. Ang kaso Kaso, inimbita ko kayo. Manggido naman. Nandito na rin ho kayo. Magpalipas na kayo ng gabi dito. Habang pista, dito na kayo tumigil sa bahay ko para masulit nyo yung kitaan sa pista. Ako lang kasi ang nandito. kasi lalong nakakahiya kung... Ay naku, Manggido, mas mahiya ka kung lalayasan mo ko pagkatapos mong kumain. Tumito na muna kayo. Pagkakain nyo, pwede kayong maligo dun sa isang banyo bago kayo matulog. Para din mas komportable kayo. O diba? Sige na, Tans, dito na muna tayo. Sa kagabi na rin talaga eh. Sa titig at ngiti ni Badet, hindi na ako nakatanggi. Sa bagay, parang mas mahirap nga kung lalakad kami na malalim na ang gabi. Matapos ang hapunan, naunang maligo si Chot. Nagulantang naman ako nang magsisigaw sa banyo ang bata. Wah! Ano yan? Lo! Hoy! Ano ba? Ano nangyari? Yung may parang lumalabas na buntot sa butas sa sahig. Sa daanan ng tubig may parang ahas o kaya buntot. Anong nangyayari? Ba't nagsisigaw si Chot? Meron daw. Ano ba yon? Ahas ba yon? May ahas daw yata dun sa butas sa sahig. Ano nga ba yon? Nako, hindi yun ahas. Ano lang yun? Baka yung mga dahon, saka mga sanga, napupunta sa ilalim, sa Poso Negro. Minsan, lumalawit dyan sa butas. Kahit ako nagugulat dyan minsan. Yun lang yun, mahahabang dahon o mga sanga. Hindi naman gumagalaw-galaw yung nandun lumabas dun sa butas. Tapos Tapusin mo na lang yung munang paliligo mo. Tatakpan ko na lang ng timba yung butas para hindi na lumusot yung mga dahon. Ayan na, bilisan mo na. Matapos maligo ni Chot, halatang nag-iisip pa rin ang bata. Kinontra ko na lang nang ipinipilit pa rin ni Chot ang nakita niya. Nang ako na ang naligo, napansin ko nga ang kung anong gustong lumabas sa butas sa sahig. Narinig ko rin ang kakaibang huning nang gagaling doon. Tinakpan ko yon ng timba. Pero ninerbiyos ako
Nang gumalaw-galaw ang timba na para bang may gustong lumabas doon. Mabilis akong natapos sa paliligo at natulog na kami ni Chot sa kwartong pinaglagyan sa amin. Hoy Tans, hindi ka makatulog ano? Hindi ka sanay sa kama no? Manahimik ka nga lang dyan. Pumikit ka na't maaga pa tayo bukas. Sabi ni, kahit yung mababangong punda hindi ka sanay no? Ano yun? Ibon? Uwak ba yun? Sumilip si Chot sa bintana. Napasilip na rin ako. Wala kaming makita sa dilim. Pero kumabog ang bubungan na parang may tumapak dito. Maya-maya'y may pusang dumaan sa bintana. Pataas ang direksyon ng pusa na para tong hinatak. Sunod naming narinig ang pagwawala ng pusa at tila kakaibang huni sa bubong. Pareho kaming naggulat nang biglang may kumatok sa pinto ng kwarto namin. Uy, ano ba yun? Ano pa ba? Eh di may kumakatok. Eh buksan mo na nga. Ba't ako? Ikaw na. Aray ko. Ito na nga eh. Ay nako. Ha? Wala naman. Ano kaya yun? Puro kakagunggungan. Tabi nga yan. Abay wala nga. Nang buksan namin ang pinto, dilim sa mahabang pasilyo lang ang bumati sa amin. May kumatok, pero walang tao sa pinto. Kahit medyo natakot, itinulog na lang namin ang mga pangyayari. Kinabukasan, matapos mag-almusal, ay sumabay kami kay Badet papuntang bayan. Bago makarating sa bayan, nadatnan namin ang kakaibang posisyon ng mga tao sa pilapil. Ang mga taong naglalakad sa pilapil, nakapaalang. Pero hindi basta nakapaa, nagdudugo ang mga paa nila. Ba't ganun? Nung isang araw basta nakapaalang sila nagpo-prosesyon sa pilapil. Ngayon may mga sugat na yung mga paa ng mga tao. Hindi oh. Ba't nga ba ganun yun? Ano nga ba yung ginagawa nila? Tradisyon ito sa amin. Paraan ng pagsamba, pagbibigay pugay, at paghingi na rin ng gabay at biyaya ng mga magsasaka para sa mas masaganang ani. Para sa Diyos ng lupa ang pista namin at yung mga dugo sa talampakan ng mga magsasaka. Pagbabalik yan sa Diyos dito. Susugatan nila ang mga paa nila, saka sila maglalakad sa pilapil. Pero wala pa yan. Mamaya, makakakita kayo ng mas mabigat na pagbabalik sa Diyos namin. Kumbaga pinapatikim ng mga magsasaka yung dugo nila dun sa Diyos ng lupa. Ganun ba yun? Grabe yun, namumula na yung pilapil. Napakatinding debosyon yan. Pero nakakakilabot rin ano. Kailangan yun. Tradisyon to dito sa baryo namin. Kita nyo naman ang mga palay namin, di ba? Napakaganda ng bunga. Pero ayan, yan na yung mas matindi. Isang lalaki ang naghubad. Pinaghihiwa ang katawan ng lalaki. Nang halos maligo na sa dugo ang magsasaka, humiga ito sa bukid. Maya-maya pa, nagpahila ito sa kalabaw. Inilampaso ng kalabaw sa buong bukid ang dugoang lalaki. Daig pa nito ang pagdidilig ng dugo. Pero isang weirdong lalaki naman ang hubot-hubad na nagkakandirit at nagtatatarang sa pilapil. Ang mga tao, nainis at pinagsisigawan ang lalaki. Kung ang mga magsasaka, ipinapahid sa lupa ang kanilang mga dugo, itong lalaki parang tinatakam ang lupa sa pagkandirit nito. Hala, sino naman yung mokong na yun? Ano yan? Payaso dito sa inyo? Si Estong yan. Lagi siyang ganyan tuwing pista dito. Nagagalit na nga sa kanya yung mga tao dito Para kasi niyang niloloko yung tradisyon. Insulto rin sa Diyos ng lupa na nagbibigay sa amin ng masaganang ani. Weirdo nga siya. Pero sa mata niya, parang seryoso siya sa ginagawa niya. Ba't nga kaya ginagawa niya yun?
Nang makaraan ang prosesyon sa Pilapil, tumuloy na kami sa bayan at maghapong pumwesto sa gilid ng simbahan. Dinumog ulit kami ng mga tao. Sulit talaga ang pagpunta sa pista na yon. Pero hindi nawawala sa isip ko ang mga weirdong pangyayari. Kinagabihan, sa bahay ulit ni Badet ang bagsak namin. Asikasong bisita sa pista ulit ang isinalubong niya sa amin. Napakarami at iba't ibang putahe na naman ang inilatag niya sa aming maglolo. Pero habang kumakain, hinarap niya ang isang bisita. Hindi pakikipamiesta ang ipinunta ng isang ginang kay Badet. Umiiyak ito at naghihinaing tungkol sa asawa nitong lasenggo at babaero. Sa dulo ng usapan nila, nagbigay ang ginang kay Badet ng telang may dugo daw ng asawa nito. Grabe no, Lo. Sa buong buhay ko ngayon lang ako nakatikim ng kare-kare. Ganun pala lasa nun. Tapos yung leche flan hindi ko maipaliwanag yung sarap eh. Ang tamis pero ayoko nang tigilan. Oo nga eh. 2 gianera na yung inubos mo, hindi ka na nahiya. Ba't naman ako mahihiya? Pinipilit pa nga tayo ni Tita Badet na kumain eh. Tapos yung salad ba yun? Basta salad. Kala ko di ko magugustuhan kasi puro prutas eh. Pero masarap pala. Chot, natuwa ka ba dito sa bahay ni Badet? Nasiyan ka ba sa mga masasarap na pagkain? Oo naman. Ang ganda nitong bahay. Ang lambot ng kama. Lagi akong nakakaligo. Tapos yung mga pagkain siguro dito na ako tataba dahil araw-araw akong kakain ng masarap. Saka baka mas tumalino ako pag hindi na ako nagugutom. Pasensya ka na. Ano? Ano binubulong-bulong mo dyan? Ilakas mo nga. Kung marami lang akong pera. Kung nabigyan lang kita ng bahay. Mabigyan. May pagkain man lang sana tayo. Araw-araw. Sana hindi nila tayo. Sana hindi lang tayo ang magkasama ngayon. Hindi sana ganito kahirap. Pasensya ka na. Hindi ko na malayang umiiyak na pala ako. Buti na lang, hilik na lang ang naisagot sa akin ni Chot. Dahil hindi ako makatulog sa bumabagabag sa akin tungkol kay Chot, lumabas ako ng kwarto. Nadatnan kong may kalalakihan namang kausap si Badet. Gaya ng naunang ginang, naghihinaing ang mga lalaki at nagbigay ng telang may dugo kay Badet. Pagkaalis ng mga lalaki, natanaw ako ni Badet na nakaupo at nagmamasid sa isang lamisitang katabi ng kwarto namin. Pasensya na. Hindi ko naman sadyang marinig. Lumabas lang ako kasi... Nako, ayos lang. Si Disang, yung misis kanina, pati yung grupo ng mga magsasaka. Lahat sila may mga hiling sa Diyos ng lupa. Naparito sila para direktang ipaabot ang mga hiling nila at direkta na ring ipaabot ang mga patak ng mga dugo nila. Ikaw, huwag mong itatanggi. Alam kong may bumabagabag sa'yo tungkol kay Chot. Huwag mong itanggi ang maganda mong hangarin para sa bata. Pwede yang tuparin ng Diyos ng lupa. Patak ng dugo mo lang ang kailangan. Pag-isipan mo to. Siguradong pag-uusapan pa ulit natin to. Ikaw ba? Umiling ka na ba sa Diyos ng lupa? Sa lungkot ng mga mata mo, siguradong malalim ang mga hangarin ng puso mo. Kitang-kita ko sa mata mo. Ay, mahirap magtago sa'yo. Marami ka na kasing karanasan eh. Marami na akong pinagdaanan na hanggang ngayon pinapasan pa't hindi pa nalalampasan. At baka kamatayan ko na lang. Kaya nga inaalala ko si Chot. Nagkahawaan na kami ng hikab. Pero 2 oras pala kaming nagpalitan ng mga sana at pangamba. Nagsitalikod na lang kami nang sumisilip na ang liwanag. Kinabukasan, pinanood ulit namin ang prosesyon ng mga magsasaka sa Pilapil. Pero 7:00 ng gabi na ito ginanap. Sa 3 araw ng pista,
Naiibang bigay-pugay sa Diyos ang aming nasaksihan. Nangilabot kami ng 3 lalaki ang tila inilibing ng mga tao sa gitna ng isang bukid. Hindi ko alam kung buhay na ibinaon ang mga lalaki. Hindi ko na rin alam kung mabubuhay at makakaahon pa sila. Dahil sa lagim na nasaksihan namin, konti lang ang nabawas namin sa sandamakmak na namang pagkain na nakahain. Ayos ka lang ba? Tahimik ka. Pagod ba yung bunganga mo? Ayos lang kaso yung nilibing nila. Ewan ko rin kung ba't ganun. Ewan na rin kung ano yung mangyayari sa kanila, pero sabi nga ni Badet, hindi dapat ipag-alala ang mga magsasakang ibinaon. Ay, Tans, gisingin mo akong maaga bukas. Bakit? Dahil ba huling araw na ng pista? Oo, saka konti lang nakain ko ngayon eh. Parang iba yung pakiramdam ng tiyan ko. Bukas ng umaga ko kakainin lahat ng tinabi sa ref. Yung kapal ng mukha mo, sing kapal ng libag ng katawan mo. Pero mas makapal pa rin yung taba mo. Pero oo nga naman, maraming pagkain sa ref ni Badet. Kahit anong oras, pwede kang kumain. Kung makapag-aral ka lang, magkakaroon ka rin ng ganito kalaking bahay balang araw. Hindi ka rin mauubusan ng pagkain. Ay, hindi yung kayod tayo ng kayod pero parang nakadepende sa buenas o malas kung makakakain tayo. Ay, buti na lang, hindi mo na naririnig lahat ng pinagsasasabi ko. Gido? Gido? Ay, sandali lang, nariyan na. Badet, may kailangan ka ba? Wala naman, pero baka pwede kang makausap. Saglit lang to. Sige. Kakausapin nga rin kita dapat eh. Nauna lang pala ako. Sige, pag-usapan natin habang nagtsatsaa. Eto, uminom ka para mas masarap ang tulog mo mamaya. Kumusta ka naman ba dito? Kumusta kayo ni Chot dito? Sa totoo lang, masayang masaya si Chot dito. Lahat ng hindi ko naibigay at hindi ko kayang ibigay sa kanya nandito. At yung mga nabuo sa isip ko, kung naibibigay ko lang sa kanya lahat ng gusto at kailangan niya, kaso hindi nga. Kaya, mukhang may karugtong ang gusto mong sabihin. Gido, kung hindi mo kayang sabihin, dediretsuhin na lang kita para madalian ka. Gusto mo na magkaroon ng mas magandang buhay ang apo mo. Ganun nga. Kasi kung sakali, wala siyang mapapala sa akin kundi init, dumi, usok at gutom. Wala akong magawa sa gabi-gabing paglalatag namin ng karton kung saan kami abutan eh. Pero kung pwede lang sanang baguhin ang takbo ng buhay niya, kahit siya man lang. Tutale, matanda naman na ako. Si Chot napakabata pa niya. Napakasaklap naman kung buong buhay niya maghihirap lang siya at matutulad lang sa akin na busabos hanggang mamatay. Sa totoo lang, kahit ganyan ang lagay niyo, sasabihin ko sa'yo, naaalagaan mo at namamahal mo ng maayos si Chot. Pero tama ka, hindi lang yon ang kailangan ng bata. Pero alam mo, may magagawa ka pa para sa kanya. Miss Esperanza, kahit para bang imposible, para sa apo ko, nagbigay ako ng patak ng dugo ko para sa mas magandang buhay at kinabukasan niya. Sa totoo lang, suntok sa buwan ang tradisyong yon para sa akin. Pero wala naman akong ibang paraan sa edad kong to. Matapos ang usapang yun at ang pagpapatakho ng dugo, nahiga na rin ako. Ewan, pero biglang kakaiba ang pakiramdam ng katawan ko. Parang may kung anong nakamasid sa mga sulok ng kwarto. Parang may mga bumubulong-bulong sa ilalim ng sahig o kung saan man. Kinabukasan, mag-isa akong pumwesto sa gilid ng simbahan dahil sumama si Chot sa pamamasyal ni Badet sa isang bukid nito. Ale, 40 at sukli nyo
Salamat. Alagaan nyo yan, ha? Boy, sa puti ba? Ikaw na maghagis. Sige lang. Hindi mo dapat Ha? ginawa Uy, yun. Ikaw na naman. Uy, ano bang... Si kuya, dapat hindi mo pinamigay. Yung dugo mo, sana hindi mo ginamit. Ano bang... Lumitaw ulit ang misteryosong batang babae. Pero nawala ito nang lingunin ko ang grupo ng mga batang lumapit para maglaro. Parang kinilabutan ako sa sinabi ng bata. Matapos ang bugso ng tao sa pwesto ko, si Estong naman ang lumapit. Hoy tay, palaro nga sa puti. Ikaw yung... sige lang. Uy, sayang. Isa pa, sa asul naman. Dinadaya mo yata ako eh. Biro lang. Uy, loko tong dice mo ah. May sariling buhay yata eh. Sa'yo lang yata sumusunod to. Walang buhay ang dice. Ikaw ang malas. Ay nako, isa pa, sa black naman. Pag may nakita kang itim riyan, panalo ka na. Meron. Yung kapalaran ng apo mo kulay black na. Sa red na lang. Yung red na pinatak mo kapalit ng buhay ng apo mo. Anong sabi mo? Baka gusto mo... Diba? Nakipagsundo ka sa babaeng yun. Patak ng dugo mo, kapalit ng kung ano man yun para sa apo mo, pero pinakamalaking pagkakamali mo yun, tay. Kanina'y ang batang babae. Ngayon ay si Estong. Mukhang iisa ang pinatutungkulan ng sinasabi ng dalawang yon. Ang hiling ko para kay Chot. Kinakabahan na ako ng mga oras na yon. Kung may nalalaman ka, magsalita ka na lang. Ano ba talaga nangyayari sa baryong to? Ano bang meron kay Badet at saka dun sa bahay niya? Maniwala ka't hindi, pero lahat ng humiling o nagpatak ng dugo, pinagpiestahan na ng abwak sa ilalim ng lupa. Abwak. Yung aswang nasa ilalim ng lupa ang teritoryo. Nagkakawalaan ng magsasaka rito pero tahimik at bulag ang mga tao. Wala silang gusto kundi magandang ani pero walang Diyos ng lupa. Abwak na nangangain ng mga tao meron. At yung apo mo... Diyos ko! Abwak. Nilalasap ang lahat ng dugong pumapatak sa lupa. At sa mga dugong yun, doon niya natutugis ang mga biktima nito. Nataranta ako. Ewan, pero nagpasama't nagtiwala ako kay Estong para bawiin pa ang apo ko. Wala na rin naman akong kahit sinong malalapitan. Inis na nakatingin sa amin ang mga tao nang magkasama kami ni Estong na nagmamadaling umalis sa simbahan. Pwisit, malay ko ba? Gusto ko lang ng matino. Yung matinong buhay man lang para sa apo ko. Pwisit, hindi ko akalaing gagawin to ni Badet. Di ikaw ang unang naloko niyang si Badet. Siguro nakita mo na yung mga nagpupunta dyan. Lahat na nagbigay ng patak ng dugo dyan, umasa ng kung ano. Pero lagi mang sinapit sa abwak. Pero yun nga, very quiet lang mga tao. Pero wag kang mag-alala, tay. Maliligtas natin yung apo mo. Eh ano bang ginagawa mo tuwing prosesyon? Pinokontra ko yung bigay-pugay nila. Pinaparating ko lang sa abwak na hindi lahat dito hawak niya. Ito na tayo. Badet! Badet! Chot! Nasaan ka? Chot! Ano ba yun? Iniwan mo kay Badet yung bata? Oo. Ipapasyal daw niya kasi yung bata. Malay ko bang... Pwisit! Di ka pwedeng umiyak na lang ngayon, tay. Sa labas tayo. Sa lupa. Sa pagsuyod namin ng napakalaking bakuran ni Badet, ilang ulit kong nakitang may lalabas na kung ano sa lupa. Pero winiwisikan ni Estong ng kung anong langis. Parang laging may nakabantay sa amin sa ilalim ng lupa. Pero lagi ring nauunahan ni Estong. Si Badet! Sa likod bahay! Diyos ko! May nililibing! Huwag naman sana! Hoy, Badet!
Tumigil ka! Estong! Gido, huli ka na. Wala na si Chot. Hayop ka! Walang iya ka! Yung apo ko! Hoy, sandali lang, Tay! Bitiwan mo ako! Tay! Tay, sandali lang! Huwag kang makialam! Papatayin ko to pag dito nagsalita! Gido! Aray ko! Sasabihin ko! Sige, magsalita ka! Kundi, ikaw naman ang ililibing ko ng buhay dito! Hindi mo na ako kailangang ilibing. Hahatakin na rin ako pailalim ng abwak. Alam na rin kasi nito ang pagnanasa ng puso ko. Sa patak ng dugo ng mga tao, nalalasahan ng mga abwak ang mga nais nila. Pero kapag baluktot ang hangarin ng tao, lalamunin sila ng abwak, gaya ng nangyari sa marami dito. Si Chot, buhay pa siya. Sa ngayon, dinala kami ni Badet sa mas malalim na parte ng bakuran. Ito raw ang pinakalungga ng mga abwak. Nagwala ako't pinagbubungkal ng pala ang lupa habang nagsisisigaw. Maya-maya'y gumalaw nga ang lupa at lumitaw ang kalahating katawan ng 2 taong bayawak at uwak ang itsura. Nakakapandiri at nakakakilabot ang itsura ng mga ito. Inawat ako ni na Estong pero pinaghahataw ko sila ng pala. Lumubog lang sila sa lupa at hinatak mula ilalim ang paa namin. Tumumba kami ni Estong at lumitaw ulit ang kalahating katawan ng mga abwak at nasakmal ang braso ko. Nawalan ako ng malay. Binitbit ako ni Estong. Abi yung braso mo, halos tanggal na eh. Mula ngayon, Tay, ako masusunod sa lahat. Kung gusto mong iligtas yung apo mo. Kahit mukha akong baliw at adik, marunong ako dito. Manunugis yung tatay ko dati pero napatay siya ng abwak. Pero nandito lahat ng gamit niya. Aray ko! Pwisit! Oo na, sige na. Susunod na ako. Pasensya na. Yung apo ko kasi baka... Tama na nga. Wala nang mamamatay. Bawal drama kasi walang mamamatay. Sumunod at makinig ka lang sa akin. Ipahid mo yung 2 klaseng langis. Protection yan. Para di ka madaling masugatan. Saka para tumalas pakiramdam mo. O ito, buntot pagi, saka punyal. Susugod tayo. Pero baka mapalaban tayo sa ilalim ng lupa. Basta sumunod ka lang sa akin. Sige, para sa apo ko, gagawin ko. Pero itatanong ko na rin sa'yo, yung may batang laging nagpapakita sa amin. Tapos naglalaho rin. Swerte nyo. May binigay ba siya sa inyo nun? Meron. Parang palay. Palay na nasa botelya. Yun! Nuno sa punso yun. Tapos yung binigay sa inyo, protection yun. Kung nasa apo mo yung binigay ng nuno, mas malamang na buhay yun. Buti na lang, swerte nyo na mabait sa inyo yun. Naguguluhan man, medyo nakahinga ako ng maluwag tungkol sa ibinigay ng sinasabing nuno. Bumalik kami sa lungga ng mga abwak at napaghandaan kami. Narinig ko ang sigaw ni Chot. Pero galing sa ilalim ng lupa. Sa gitna ng tensyon, lumitaw ulit ang batang babae. Tito, sumunod ka! Ikaw na naman? Hoy, sino kausap mo? Hoy, saan ka pupunta? Sabi ng, hoy hintay! Sinundan ko ang tumakbong bata. Nagulat na lang kami nang mapunta kami sa napakalambot na lupa na siyang humigop sa amin pailalim. Dito kami sinalubong ng taong talaka. Nilundag kami nito, pero sinalubong siya ng itak ni Estong. Inundayaan ko rin ito ng saksak sa dibdib. Unti-unti itong natunaw at nagliyab. Pinaglaruan naman kami ng 2 abwak. Lulubog lilitaw kung saan-saan ang 2. Alerto lang, Tay! Nasa teritoryo na talaga tayo ng mga abwak. Ikaw kasi! Tama lang yun.
Malamang nandito si Chot. Sa likod! Ah! Peste, nadali tayo. Buti may langis tayo. Pero hindi pwedeng puro tayo tama. Kaya pa ba, Tay? Tama na! Amang Imo, Inang Benita, ito ako. Ako na lang! Badet, Family reunion pa. Hays. Pakawalan mo na sila! Sumulpot si Badet at nakipag-usap sa mga abwak. At ang mga abwak, mukhang mga magulang nito. Lumitaw ulit ang mga abwak at sa tagiliran na kami tinamaan. Dumadami ang sugat namin. Sunod ay si Badet at ang lalaking abwak na ang nagkaharap. Nakakakilabot ang klarong itsura ng matandang lalaking bayawak. Suwail, ikaw ang magmamana ng kapangyarihang ito. Pero ano tong ginagawa mo? At ngayon, sa lasa ng dugo mo, gusto mo kaming takasan. Ama, napakarami ng nadamay. Napakaraming tao kong ibinigay sa inyo. Nakokonsensya na ako. Konsensya! Wala ka dapat nun. Hindi ka tao. Abwak ka. Ang dapat lang na mayroon ka. Gutom. Kapangyarihan. Pero ayoko na. Anong magagawa ko kung mas maingay na ang konsensya ko kesa dyan sa mga sinasabi niyo? Ayoko na. Nasaan ang bata? Ang bata, malapit ng matuyot. Ikaw, dahil wala kang silbi, mamamatay ka na lang din. Mga demonyo! Nasaan ang apo ko? Ilabas nyo! Nandito si Kuya. Bigla ulit sumingit ang boses ng batang babae at ito ang sinundan ko. Nakita ko si Chot, nakadikit sa mga tila ugat. Tila sinisip-sip ng mga ugat ang katawan ni Chot na malapit ng matuyot. Gido, hinihigop ng ugat na yan ang buhay ni Chot. At dyan kumukuha ng lakas ang mga abwak. Yung pulang batong nagliliwanag sa taas niyan, wasakin mo para mabuhag ang koneksyon ng ugat at ng mga abwak. Hindi pwede. Tay! Sa likod! Gito! Iitakin ko na ang bato. Pero biglang bumaon sa likod ko ang kamay ng abwak. Napaluhod ako. Sinaksak naman ni Badet at Estong ang abwak. Pero nakabaon pa rin ang kamay nito sa likod ko. Pinwersa kong tumayo kahit hinahalukay na ang katawan ko. Manhid na ang katawan ko. Nagdidilim na ang paningin ko pero buong lakas kong hinataw ang pulang bato. Humiyaw ang abwak at naglitawan ang iba't ibang aswang na nandun. Nagsiliyab sila. Unti-unting gumuguho ang lungga. Bago ito tuluyang bumagsak, kasama ng mismong bahay ni Badet, nakalabas kami. Sa sunod na jeep na lang kayo sumakay. Kayo maglolo, pag nakita ko ulit kayo dito sa baryo namin, tatagpasin ko yung isa pang braso ng lolo mo. Huwag na kayong babalik dito. Huwag naman, umiyak na ngayon nung nawala ako eh. Umiyak ako dahil sa tuwa. Wala na akong alagaing baboy na palamunin eh. We, hindi ganun yung kwento sa akin. Umiyak ka pa nga tapos nagwala ka kasi, aray! Kaputulan ka na nga ng braso, nangutos ka pa eh. Aalis na kayo? Ha? Badet? Eh ba't ganyan ngiti mo? Mga mata mo kumikinang kahit may kulaba na. Ay, Gusto ko sanang sumama sa inyo, kung pwede. Pero, ewan ko kung saan kami makakarating. Sasama nga ako para malaman nyo kung saan na kayo pupunta. huwag ka magpigil ng ngiti, nagmumukha kang, aray! Alam nyo, naalibadbaran na ako sa kakornihan nyo eh. Magsilayas na nga lang kayo. Natapos ang fiesta. Buhay ako. Kami ng apo ko. Masakit man sa ulo, kasama ko hanggang ngayon si Chot.
at malapit na rin siyang ikasal. Kami naman ni Badet, nagpaplano na rin ng sarili naming kasal na isasabay kay Chot. Miss Esperanza, dito ko na tinatapos ang kwento ko. Nagpapasalamat ako sa iyo at sa channel niyo dahil malaking bagay sa akin na may napagbahagian ako ng kwentong matagal nang nasa dibdib ko. Muli, maraming salamat at pagpalain pa ang inyong programa.